Hello guys! Good afternoon po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. Ngayon guys, ito po ganap ngayon dito sa amin. Sa akin. Pinapaalam ko lang po sa aking mga pamilya. Mga ganyan ha. Buhay ng isang OFW. Ito guys, ang aming buhay. Okay? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo, real talk tayo ngayon. Hindi pinupulot ang pera dito, kundi pinagtatrabahuan na sobrang bigat, sobrang hirap. Yan. Ito guys, katatapos ko lang magugas. Yan. Pinangbaonan ng mga bata. Yan. Sa isang araw, 4 na beses ako magugas. Ayan. Pang-4 na to guys. Yan. Pang-4 na yan guys. Yan. Tapos yung washing machine ko. Ito. 2 beses ako naglalaba. Dinadryer ko kasi marami kami bisita ngayon. Dahil nga birthday, 2 linggo na kami, 2 linggo na ako busy. Dahil sa, birthday ng alaga ko, birthday ng amo ko. Eto yan guys. Ayan ang mga laruan. Iligpitin ko pa yan. Isang din yan. Yan. Sa isang araw, 10 beses ako maglikpit. Yan. Yan. Kaalis lang nila dahil magdi-dinner daw sila sa labas. Kaya may time ako mag-ayos dito. Yan. At mamayang gabi, mamamlansa pa ako. Sinasabi ko sa inyo. Tingnan mo yung mga kalat namin. Yan. Paputukin ko na ito. Kasi makalat. Yan. Yan. Ito, dito sa labas. Ito sa labas, guys. Dito. Upo tayo. Yan. Bagong deliver. Kanina lang. Na-receive ko. Bagong deliver dahil maraming bisita. Sa Sabado, 50 katao. Ang bisita daw. Tingnan mo yung alaga ko. Ito ha. Ayusin mo yan. Ligpitin mo pa yan. Ang tablet. Yan. 50 katao daw ang dito may party. Sinabihan ko sila, kukuha kayo ng part-time dahil hindi ko kaya. Kung 50 katao ang bisita, hindi ko kaya. Magano tayo. Ito guys, pag ito nadumihan, na tayo magagawa. Pag ito nadumihan, maglalaba. Lalaban. Yan. Dahil sa sobrang sila ng aking amo. Sila niyang amo ko guys, na lalaki. Yan. Ganyan tayo. Kaya sa tingin ninyo, kayong mga taga Pilipinas at mga kapatid ko, mga anak ko, mga asawa ko, mga punyeta kayo. Sinasabi ko, ito ang real talk ng buhay ko. Sinabihan ako, wala kang day off. Ito, nagwawalis pa ako guys. Ito, winalis ko kanina umaga. Ito. Gumawa ako ng walis tingting dahil nga hindi ko pwedeng dakutin naman yan, no? Gumawa ko ng walis tingting ito dahil dito yan, naputol na ito pa, gagawin ko pa ito guys. Ito naputol siya, putulin ko pa siya, maghanap pa ako ng itak, maghanap ako ng lagari. Yung lagari ko, may lagari ko. Yan ang aming buhay dito.
kung sa akala nyo, paghingi ninyo ay maibibigay sa inyo, kaagad-agad, pasensya na. Dahil ako din nag-aantay ako. Ng sahod ko, katapusan ang sahod. Maghihintay ako ng katapusan bago ko makuha ang pinaghirapan ko. Yan ang pinaghihirapan ng buhay dito. Hindi kumot pag sinabi nyo pahingi ganito, pahiram ng ganito. Yung mga nakakarilit dyan guys, mga abroad, mga OFW. Diba? Kaya yun yung pasalamat na lang ako guys. Pasalamat ako. Dahil mabait sila. Hindi nananakit ng tao. Ha? Hindi sila nananakit ng tao. Bukod yun nga lang. May kasungitan. Pero yakang-yaka yan. Tayo naman kasi mga Pilipino ay marunong makisama. Number 1 ang Pilipino. Marunong makisama. At mahabang pasensya. Alang-alang sa salapi ni na ibinabayad nila at ipinapadala sa Pilipinas. Diba guys? Real talk yan. Yan, nililigpit ko na ito. Tapos, pagdating naman ng bata mamaya, kakalatin. Hanggat hindi sila natutulog, hindi sila, walang tigil na kalat, pero wala tayong magagawa. Trabaho yan, pera yan. Pero, yung sasabihin nyo na wala akong ambag, nungka. Dahil hindi ako katulad ninyo. At katulad ng mga taong magaling ipakita kung anong natulong nila. At magaling. Pinapakita nila sa Facebook. Pinapakita nila sa pero sa puso nila kasing itim ng budhi nila. Yon ang buhay nila. Wala akong pakialam kung anong tawag nyo sa akin. Walang ambag, mayabang, dahil naka-abroad. Yan ang manaririnig mo sa mga kapwa mo, sa mga sarili mo pang mga kamag-anak. Sarili. Yan ang maririnig mo. Dahil hindi mo na ibigay kung ano ang gusto nila. Yan ang maririnig mo. Kaya, sorry guys. At sorry sa inyo. Dahil, ang tao nga daw, kahit anong bait mo, at kahit anong tulong mo, ibigay mo isang kamay mo, gusto pa nila, kunin pa ang isang kamay mo, para masunod ang gusto nila. Pero sorry po, hindi ako ganun tao. Dahil una-una, iuunahin ko ang pamilya ko. Uunahin ko mga anak ko. Dahil kaya ako nag-abroad. Dahil sa mga anak ko. Kailang gusto ko sila makatapos. Gusto ko sila magkaroon ng magandang ginhawa sa buhay. Kaya yun. Ngayon tapos na sila. Ang inano ko na lang, kaya ako nakakapagbigay ng mga kapatid ko, na tinatago ko pa sa lintik kong asawa. Pero wala. Nasabihan pa ako, wala akong ambag. I don't care kung ano sabihin niyo sa akin. Yun guys. I don't care. Pera ko, pinaghirapan ko, sa isang araw, 10 hours to 12 hours ka magtatrabaho. Ganyan,
Pagod-pagod ka, tapos ipamimigay mo pera mo? No way! Dahil sa ginawa ninyo sa akin, walang kapatid, walang kamag-anak, kung sinong gusto kong bibigyan ko. Pero, dito, galing dito, hindi galing dito, hindi galing sa tiyan, dito, sa malinis na puso ko, dito ko manggagaling. At pipiliin ko lang kung sino ang bibigyan ko. Pero kayo, mga kapatid ko, number 1 mga kapatid ko, ilang kapatid ko, pinagsalitaan ako ng ganun. Pasensya kayo. Napuno ang utak ko, napuno ang puso ko. Yun. Masakit isipin. Masakit. Mismong kayo, kadugo ko, pinagsasalitaan ako ng ganyan. At pagbabantaan nyo pa ang buhay ko. Dahil lang sa pera, dahil wala akong ambag sa inyo, okay lang. Wala akong magagawa. Yun ang talas ng dila ninyo. Yun ang iniisip ninyo. Dahil wala kayong puso. Wala kayong malinis na puso. Born again kayo. Born again saan? Sa kalukuhan nyo. Sorry for that, hindi naman lahat sa mga born again. Hindi naman lahat sa mga relihiyon. Pero saan? Kalukuhan ninyo. Katarantaduhan ninyo. Ginagamit nyo ang mga relihiyon. Pero sangkaterba kayong makasalanan. Madumi. Kumbaga sa putik. Putik na nga kayo. Kalapati pa kayo. Diba? Sorry guys. Ako lang po ay nagsasabi ng katotohanan. Pero masakit isipin, sariling mong dugo, ginagawa ka ng ganun. Galit di sila sa'yo dahil wala kang ambag sa mga pinagagawa nila. Kasalanan ko ba? Kung naging madamot ako? Hindi ako madamot guys. Nagdadamot ako sa mga taong kinukutya ako. Nagdadamot ako dahil sa ipinakita niyong ugali sa akin, sa mga masasakit na salita niyo sa akin. Kaya ako nagdadamot. Kayo ang naging dahilan. Kaya ganito ako. Pero okay lang guys. Ang sabi nga ng Panginoon, pag binato ko ng bato daw, pag binato ko ng bato, bigyan mo ng tinapay. Ang kaaway mo ay mahalin mo raw. Ang kaaway mo ay ibigin mo. Yan ang sabi. Iibig ka ba sa kaaway mo? Mamahalin mo ba ang kaaway mo? Kung ikaw sinusuka ka na, ikaw binabantaan ang buhay mo, iibigin mo ba ang kaaway mo? Pero yun nga yun ang kasulatan sa Biblia. Ibigin mo ang kaaway mo. Tao lang ako guys, mamamatay din ako. Magiging abo ako. Siguro, ang magagawa ko lang sa aking kaaway, ipagdasal kita na sana mga salita mo, baguhin mo. Diba? Baguhin mo. Yun lang masasabi ko. Ipagdadasal kita araw-araw. Yun lang masasabi ko sa'yo. Kasi yun lang naman magagawa ko sa'yo eh. Ipagdadasal lang. Araw-araw, mahaba pang buhay mo. Sana hindi ka magkasakit.
Sana hindi ka matulad sa pinagmulan mo. Hmm. Yan lang guys. Ang aking masasabi sa inyo. Hmm. Kaya lang guys. Ito, natapos na ako guys sa aking ginagawin. Ngayon, dahil kumain sila sa labas, mamamalansa ako. Hmm. Thank you guys sa pakikinig sa aking vlog na to. Ito po ay vlog ng isang OFW na ano na ano ba yun? Na may hugot. May hugot guys, may hugot. Yan. Walisan ko muna. May hugot sa buhay. Yun lang guys ang ano kasi may hugot sa buhay guys kasi ano nakaaway ko yung nakasamaan ko ng loob ang aking mga kapatid dahil nga sa isang problema ng kapatid kong isa. Tapos sinabihan nila ko wala akong ambag sa buhay, wala akong daw na ambag. Okay lang guys, wala daw ako na ambag at wala naman daw ako nagawa. Hindi kasi ako yung tao na ano eh, pag tumutulong sa mga kapatid o sa mga ano. Hindi ko kailangan ipagsabi, 'di ba? Sa mga kapatid ko. Kung naaalala ninyo, ha? 6 months ako walang trabaho. Pandemic. Walang trabaho, walang income. Pero paano ako nakapag-survive? Paano ko kayo napadala ng pera? Yan ang katanungan ko para sa inyo. Sinurvive ko sarili ko, padala sa pamilya ko, at padala, suporta rin sa inyo, para lang may makain kayo. Pero yung pala ay walang ambag sa inyo. Hindi pala ako nakaambag sa inyo. Sa paghihirap ninyo nung nag-pandemic. Kasi hindi ako yung taong ano eh, na tumulong ako sa inyo na pinagmalaki ko. Hindi. Ngayon lang ako maglalabas ng sama ng loob. Hindi ko yung pinagmalaki. Sinasabi ko sa inyo at pinapaalala ko sa inyo. Dahil parang nakakalimot kayo. Dahil sa gusto ninyo na makahingi sa akin na hindi ko maibigay sa inyo. Sasabihan nyo pa ako. Meron pa ako isa eh. May nagsabi sa akin eh. May nagsabi sa akin na hipag ko. Humihingi ng pang-birthday daw ng kapatid ko. Anong sinabi ko? Wala pang sahod. Natural. Wala pang sahod eh. Birthday ng kapatid ko, 28. Wala pa akong sahod. 31 ako nang sasahod. Ang uno pa. Saan mo kukunin yun? Ano ang sabi sa akin? Bakit daw yung ibang tao, napakabilis ko daw bigyan? Bakit daw sila hindi ko daw mabigyan kaagad-agad? Sinabi niya sa akin. Ano sagot ko? Excuse me. Tiyahin niya yun. Patay yun. May pera ako, 1,000. 1,000 lang peso. At hindi yung galing sa sahod ko. Galing yun sa isang tao na may utang sa akin. Na ihinulog sa GCash ko. At yun ay ipapadala ko doon sa tiyahin namin na namatay.
Sinabi ko, excuse me. Tiyahin niya yun. Tiyahin niya yun. Namatay. Kahit man lang kunti sana, mag-abot man lang, di ba? Pero wala. Ang gusto nila yung kasi, yung kaligayahan nila, yung sila lang maligaya. Kaya sorry. Kaya ngayon nagkampi-kampihan sila. Yun lang guys, andito na yung aking amo. Bye-bye guys. Thank you for watching sa aking munting vlog. At sana suportahan nyo yung aking channel na to. Thank you guys. Bye!